Everybody say, no one. Say sa tabi mo, no one. No one. Hindi yun, ha? No one. Okay, let us pray. Lord, maraming pong salamat. Nandito na naman kami. Thank you, Lord, for gathering us. At salamat po. Excited po kami sa mga bagay na ituturo niyo po sa amin through your word. At marami pong salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo pong pinapakita sa amin na ang buhay na ito ay biyaya mo lamang. Yung time, yung treasure, yung talent, lahat yon ay kaloob mo at biyaya mo lang sa amin. Salamat po sa pagtuturo sa amin na ito ay magamit para sa mga bagay na mayroong eternity value. Salamat po sa biyaya mo sa amin na gawin ang nararapat. Salamat po dahil binigyan mo kami ng puso na unahin ka lalo na sa araw ng linggo. Marami pong salamat. Ito pong lahat ay dahil lamang biyaya mo. Wala po kaming maipagmamalaki, kaya nais naming parangalan ka, purihin ka, sambahin ang pangalan mo sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Itong aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen. Praise God. No one. Basahin natin ang unang Pedro 3 verse 13. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? Sino ang gagawa sa inyo ng masama kung ang iniisip nyo ay pawang kabutihan? Sabi mo sa tabi mo, no fear. Amen. Payapa ang buhay ng isang tao na ang hinahangad niyang palagi ay ang kabutihan. Para sa kapwa, okay? Wala siyang ibang iniisip kundi ang pawang kabutihan. Sa English po niyan, basahin naman natin yung English version niya. No one can do anything bad to you if you seek to do what is good. Everybody say, no one. No one can do anything bad to you. Sabihin mo nga yan na may pananampalataya ka sa tabi mo. No one can do anything bad to you. Ano ang kondisyon? If you seek to do what is good. Ano itong good na ito? Ano itong mabuti na dapat ay hinahangad at lagi nating iniisip at gustong gawin? What is this good na binabanggit dito? Okay? No one can do anything bad to you. You are safe. Maayos ka if you seek to do what is good. Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. All these things will wipe away lahat ng doubt, lahat ng kagulumihanan, lahat, di ba? Lahat yon. Yon ay all these things shall be added. Idadagdag lang if you seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung pagpunta niyo po dito, isang example po yan ng you are seeking first. You are putting God first. Okay? If you seek first His kingdom and righteousness, pag inuna mo si Lord, pag inuna mo ang gusto ni Lord, pag inuna mo ang kalooban ni Lord. Okay, yung pag-una sa kingdom at righteousness ni Lord, yun ay mabuting bagay. Everybody say, good thing. Okay? If you seek to do what is good. So yung good na pinag-uusapan, ito ay yung kalooban ng ating Panginoon. Pag inuuna daw natin ang kalooban ng Panginoon, okay, sino ang gagawa sa inyo ng masama? Amen? If you obey the commands of the Lord, you will attract not enemy, but supernatural blessings. Supernatural favor. Friends, opportunities. Yan yung maa-attract mo. Amen ba? Okay, meron pong tinatawag na law of attraction. Everybody say law of attraction. Of course, pag gumagawa ka ng mabuti, you will attract good things.
Pag masama ang ginagawa mo, ang i-attract mo ay ang masama. Amen? No one. Alam nyo ba na ito ay blessings? Sa iba, ang hinahanap nila ay the one. Ang blessing sa kanila is si the one. Amen? Pero sa atin, ang blessings ng mga Kristiyano, no one. No one but the Lord. Amen ba? Praise God. 1 Samuel chapter 2, verse 2. Mukhang ito hindi na ilagay. There is no one holy like the Lord. There is no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. Pinapakita dito ng ating Panginoon kung gaano katibay ang iyong sandigan kapag ikaw ay nasa Panginoong Diyos. Amen? There is no one holy like the Lord. No one. Ano-ano ba ang mga blessings ng mga genuine disciples ng ating Panginoon? Sabi mo sa tabi mo, ikaw ay disciple ni Christ. Okay? Tayo ay mga disciples ni Jesus. Amen? Ibig sabihin, followers of Christ, tagasunod ni Kristo. Unang-unang blessing ng genuine disciples ni Christ ay ito. No one can stand against you. No one can stand against you. Joshua 1 verse 5. No one will be able to stand against you all the days of your life. Etong words na ito ay direktang sinasabi kay Joshua. Sinabi ito kay Joshua. At ang sabi kay Joshua, no one will be able to stand against you. Bakit ito sinasabi ni Lord kay Joshua? That time, patay na si Moses, yung kanyang leader. Pagkamatay ni Moses, siya yung successor ni Moses. At ang sabi ni Lord sa kanya, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, kung paano kung sinamahan si Moses na leader mo, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kaya sabi ni Lord, no one will stand against you. Church, kung may battle ka ngayon, ano man yung hamon na kinakaharap mo, gaano man kalakiyan, gahigante man yan, okay? Yan man ay Goliath and David ang dating. Yan man ay yung ngayon, yung nangyayari sa Israel mismo, di ba? Israel at Iran. Actually, talagang David and Goliath po yun. Pero si Lord kasi, chosen nation niya ang Israel. At kung makikita natin, kahit gaano kaliit ang Israel compare doon sa bansang nakapalibot sa kanya, noon, panahon ni Haring David, hanggang sa panahong ito at hanggang sa panahong darating, hanggat ang Diyos ay naroroon sa panig ng Israel, walang pwedeng makagapi sa Israel. Amen. Alam mo ba na tayo ay mga espiritual na mga Israelita? Kaya ganun din, anuman yung hamon sa buhay mo, may bumobomba man sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, tinatakot ka. Ito yung word ni Lord sa iyo, no one can stand against you. Walang pwedeng makapanatili o maka-overcome sa iyo. You will win for sure sa battle na yan. Why? Hindi dahil sa iyong sariling lakas, kundi dahil ang Diyos ay kakampi mo. Amen. Kaya lahat ng papanigan ng Diyos, lamang sa laban. Tiyak ang panalo. Amen ba? Sabi sa Tagalog, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita. Yun ang sikreto dun eh. Yun ang secret weapon ni Lord. Hindi Iron Dome, nung Israel, hindi Iron Dome, hindi David Sling, hindi yung mga makabagong technology na meron ng Israel. Ang secret weapon nila ay mismong si Lord. Meron silang divine covering. Ikaw, meron kang divine covering. You are protected by the Lord. Hindi ka niya hahayaan na matamaan ng anumang palaso ng kaaway. Kaya lagi nating sinasabi pag nagpe-pray tayo, di ba?
Kinakancel natin lahat ng negative utterances spoken against us. Di ba? Pag nagpe-pray ka, nire-rebuke natin lahat. And no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. Dinideklara mo, I am safe, my family is safe, we are protected, we are covered by the blood of the Lamb. At walang anumang sandata, sumpa, negatibong salita, galit na pwedeng tumalab sa iyo dahil ikaw ay protektado ng ating Panginoon. Amen. Sinabi ng Panginoon sinabi ni Lord yan nung kay Naaman at saka kay Balaam, di ba? Walang sino mang sumpa na tatalab sa aking pinagpala. Amen. Pinagpala ang buhay mo. Amen. Dahil kay Kristo, pinagpala ang buhay mo. Kaya walang pwedeng makagapi sa iyo. Amen? Amen. Joshua 10 verse 8. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Nakita nyo, ikaw yung nasa sitwasyon na nararatel ka, natatakot ka, hindi mo alam ang gagawin mo, dahil sa narinig mo, dahil sa news, dahil sa nangyayari, dahil sa problema, tapos dadating sa iyo ang word ni Lord, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Ang binabanggit ni Lord, yung mga kaaway ng Israel. Amen? Sabi ni Lord, huwag kayong matakot. Gaano man sila kadami, gaano man sila kalaki, binigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa inyo. At ito yung words ni Lord sa kanyang mga anak. Relax. Trust in the Lord. Amen? No one will be able to stand against you. No one, not even one, will overcome you. Kaya ang kailangan lang natin gawin, itama yung focus natin. Okay? Dapat maliwanag kung sino ang ating tinititigan. Kanino ka ba nakatingin? Kanino ka nakatingin? Sa laki ba ni Goliath? Saan ka nakatingin? Sa gabundok na problema? Saan ka nakatingin? Sa laki ng bagyo at sa lakas ng hangin? Naalala nyo si Pedro? Nung nag-request siya, Lord, palakarin mo ako sa tubig. Sabi ni Lord, sige, halika. Lumakad sa tubig si Pedro. Habang siya'y lumalakad, nakatingin kay Jesus, naramdaman niya ang napakalakas na hangin at nagngangalit na alon sa dagat. Yung titig niya kay Jesus, nung siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, nawala. Napunta sa malakas na hangin, napunta sa malakas na alon. Yung faith na meron siya, napalitan agad ng fear. At dahil doon, bigla siyang lumubog sa tubig. Kapatid, ang tingin ay kay Jesus. Para makapanatili kang lumalakad sa ibabaw ng problema, sa ibabaw ng pagsubok, sa ibabaw ng hamon sa buhay. Wag na wag mong aalisin ang tingin kay Jesus. Ay, ganito, atras na kagad. Hindi na ako mag-church, malungkot ako. Hindi ako mag-church, may problema ako. Hindi na ako mag-church, may nangyayaring. Hindi ganon. Focus ka lang kay Jesus kasi si Jesus ang kailangan mo sa buhay na ito. Amen? Si Jesus lang. Wala nang ibang makakatulong sa atin kundi si Jesus. Josue 23 verse 9, dahil diyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo. Wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Simula nung ang Israel ay makalabas ng Egypt, maraming taon ang lumipas. Ang dami nilang naranasang labanan. Pero pinaalala ng Panginoon, wala pang nakatalo sa inyo. Pagdating ninyo sa isang lugar, umaalis ang mga naroroon. Malalaki, makapangyarihan, kahit ano pa sila. Pag dumating kayo doon, aalis sila. Bakit? Again, dahil naroon ang presensya ng Diyos. Pag nasa iyo ang Panginoon, maraming imposibleng bagay kang mararanasan. Maraming imposibleng bagay na mangyayari sa iyo.
Pag sinabing imposible, hindi mo akalain na mararanasan mo. Hindi mo akalain na mapagtatagumpayan mo. Hindi mo akalain na maaayos. Sabi mo sa tabi mo, may magulo bang nangyayari sa'yo ngayon? Si Lord ang susi para maayos yan. Again, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen ba? Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Kaya pag lumapit ka kay Lord, nagulo ang buhay mo, magtanong ka kung tama ba. Kasi pag gumulo, wala kay Lord. Kasi si Lord ay Diyos ng kaayusan. Josue 23 verse 9. Binasa ko na kanina. And no one has yet been able to defeat you. Ang liwanag, wala pang nakatalo. Amen? Yung iba kasi umaasa sila sa chariots. Di ba sabi ng Bible, some boast in chariots. Di ba sa kanta? Tsaka sa verse, some boast in chariots. Some boast in horses. But we will boast in the name of the Lord our God. Di ba? Ano ibig sabihin? Ang iba kasi, ang pananampalataya, ang inaasahan, chariots and horses. Chariots and horses represent power. Di ba? At wealth, yan ang inaasahan. So, di ba? Kung umaasa kayo sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa dami ng sandata, sa lakas sa lakas ng tao, sabi ng Israel, kami ay umaasa sa pangalan lang ng Panginoon. Kaya ang bit-bit lang lagi ng mga anak ng Diyos ang Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Yan ay laging pinapaalala. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang pinagdadaanan mo, sa Diyos ka lamang lalapit. Deuteronomy 11:24 and 25. Kung magkagayon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupang matapakan ninyo. Hindi nyo narinig. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupang matapakan ninyo. Ito'y naranasan ng Israel. Kaya pa-expand sila. Ano sabi dito? Masasakop ninyo mula sa ilang hanggang Lebanon, mula sa ilog Euphrates, sa gawing silangan hanggang sa dagat Mediteraneo. Sa gawing kanluran, walang makatatalo sa inyo tulad ng pangako ng Diyos. Yun ang lamang talaga natin eh. May pangako tayong pinanghahawakan. Itong pangako ng Diyos ninyong si Yahweh. Sisidlan niya ng matinding takot ang lahat ng lupang pupuntahan ninyo. Pagdating mo doon, yung presensya mo pa lang, dahil naroon ang banal na Espiritu sa iyo, may something sa kausap, sa kaharap mo, na naglalagay ng kalituhan at takot. Kaya iba pagka ang presensya ng Diyos nasa iyo. Amen ba? Kaya manatili sa Panginoon. That's number 1. No one can stand against you. Panghawakan po natin yan. Number 2, no one can overcome you. 1 Samuel 2:9. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo. Taas ang kamay ng mga tapat sa Diyos. Kayo ba'y nagkakasala pa? Of course. Hanggat tayo'y nasa mundo, tayo ay magkakasala. Pero, sabi ng Panginoon, hindi tayo maihihiwalay ng kasalanan sa ating Diyos. Bakit? Hindi na tayo nabubuhay doon. Kung tayo man ay magkasala, ito dahil nasa katawan tayong ito, composed of earthly materials, na walang kakayanang i-resist ang kasalanan. Kaya tayo ay umaasa lang sa habag ng Panginoon.
Sa Kanya lang tayo. Kaya, wala ditong magsasabi, uy, wag ka nang magaganyan, dapat perfect na tayo. Walang ganon dito. Lahat tayo ay dahil lang sa habag. Amen? Kaya kailangan natin ng Word of God eh. Kailangan natin ng paalala, kailangan natin ng fellowship, kailangan natin ng Bible, kailangan natin ng prayer. Ito kasi yung tutulong sa atin para makapanatili tayo na, di ba, bagamat naputikan, nagkasala, nadapa, hindi ka lulubog pa at lalangoy pa sa kasalanan. Kundi ang dumi na napunta sa iyo, ay ihingi mo na agad ng tawad sa Diyos. Amen ba? Amen. So, ang Kristiyano ay Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, hindi mga perpektong mga tao. Yan ang reality. Nagkakasala, pero sabi ng 1 John 1 verse 9, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, siya'y tapat at banal na ikay patatawarin at lilinisin sa iyong mga kasalanan. Kaya pag lumapit ka sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko. Nagawa ko to. Lord, patawarin mo ako. Sino yung ganon? Every day. Every day. Bago tumulog sa gabi, magpapascan ulit. Dadaan ka sa divine scanner ni Lord. Sa spiritual scanner. Yung pananalangin mo sa gabi ay pagpapa-scan sa Panginoon. Lord, tingnan mo kung may karumihan sa akin. Lord, patawarin mo ako, nakapagsalita ako ng masama kanina. Patawarin mo ako, Lord, nakakilos ako ng mali. Patawarin mo ako. Dapat ganon. Yun ang buhay dapat ng Kristiyano. Hindi pwede ang prayer mo ay once in a, alam mo yun, blue moon. Pag nasa mood lang, di ba? Nabusog ka, dumighay ka, ay thank you Lord. Hindi ganon. Ang prayer ng Kristiyano ay bahagi ng kanyang buhay sa araw-araw. Ang pananalangin ay pagpapahayag at pagsasabi sa Panginoon na ako'y dependent sa iyo. Ang hindi pananalangin ay pagsasabi sa Panginoon, I don't need you anymore. Kaya ko naman. At ang hindi pananalangin ay pride sa harap ng Diyos. Ang pananalangin naman ay simbolo ng pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya hindi pwedeng ang Kristiyano lumago at magpatuloy sa Christian life niya na hindi siya nananalangin kasi hindi siya makakasurvive. Tandaan nyo, ang buhay sa mundo ay labanan. Mabuti at masama. Binobombard tayo ng napakaraming negatibong kung anuman ng mundong ito. Kaya kung hindi ka nabubuhay araw-araw para humarap sa Diyos, hindi mo kakayanin. Amen ba? Jeremiah 15:20, sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader at tanso. Tingnan niyo ang Diyos ha. Desidido talaga si Lord na protektahan ka. Desidido talaga si Lord na pagtagumpayin ka. Sa harap ng mga tao, ang sabi niya, gagawin kitang isang matibay na pader. Ano ibig sabihin ni Lord? Palalakasin kita. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay. So, ang buhay talaga ay labanan. Amen ba? Hindi mo talaga maiiwasan na, Lord, pwede bang, total, naglilingkod na ako sa iyo, pwede bang ang buhay ko na lang, yung puro kapayapaan na lang? Hindi. Kahit umupo ka maghapon, diyan sa upuan mo, wala kang gawin, magkakaroon pa rin ng battle. Kasi yan talaga ang buhay ng tao. Tuloy-tuloy na labanan. Kaya kailangan natin si Lord. Pero ang pinangahawakan lang natin at ang pag-asa natin, promises ni Lord. Walang sino mang magtatagumpay. Maliwanag. Amen po ba? Anong sabi ni Lord? Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Bakit? Sapagkat ako'y sa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Again, ano ang susi kung bakit ikaw ay maiingatan? Si Lord. Ano ngayon yung dapat nating siguraduhin sa atin? Nasa panig ko ba si Lord? Kakampi ko ba si Lord? Yun lagi ang dapat doon tayo lagi kumbaga, yun ang laging question natin.
Dito ba sa aking ginagawa ngayon ay kakampi ko si Lord? Kung ako ba ay pinapakita ko yung pride ko, kakampi ko ba dito si Lord? Kung magiging mayabang ba ako, kakampi ko ba dito si Lord? Kung i-insist ko yung gusto ko at wala akong pakialam sa masasaktan o tatamaan, kakampi ko ba si Lord? May mga bagay ba sa buhay ko na pag ipinilit ko dahil ito ang tama, ako ito, kakampi ko ba si Lord? Again, yung tama natin dapat ay back up ng truth. Kasi pag may nag-aaway, sabi niya, hindi, ako ang tama. Sabi nung isa, ako ang tama. Paano magiging tama talaga yung tama mo? I-scan mo yan sa Word of God. Tama ako eh. Pero ano ba sinasabi ng Word of God? Diba? Pag sinabi ni Lord na ganito, makikita mo na, huwag mo nang lalabanan ang salita ng Diyos. Magpakumbaba ka na at sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Oo, ikaw ang nasaktan, pero ano ba yung sinasabi ni Lord? Huwag magtatanim ng galit. Amen? Nasasaktan naman talaga tayong lahat. Amen po ba? Amen. Pero anong sabi ni Lord? Matapos kang masaktan. Pagsabi ng salita ng Diyos, huwag kayong tutulog ng galit. Huwag niyong palulubugan ng araw ang inyong sama ng loob. Pagka tumulog ka ng masama ang loob, hindi ka nag-pray. Yun lang naman ang ibig sabihin. Amen ba? Amen. Pag yung pagpunta mo sa higaan, borlog ka agad, natulog ka, hindi ka nag-scan. Pero pag nag-i-scan ka, hindi pa pwede. Kasi lagi kang iha-humble ni Lord. Anak, sinaktan mo ko ng maraming beses. Anak, sinadya, intentional ang pananakit mo sa akin. Anak, talagang tinalikuran mo ko noon. Pero nilagyan ba kita ng kondisyon para patawarin kita? Hindi. Diretso lang. Basta't si Lord ay nag-decide na bubuhatin niya ang krus papunta sa Golgotha, isasakripisyo ang kanyang sarili para sa mga kaaway hindi para sa mga kaibigan. So, pinakita ni Lord, hindi natin siya kayang pantayan. Kaya mong mamatay para sa kaibigan, di ba? Sasaluhin mo ang bala para sa kaibigan. Pero sasaluhin mo ba ang bala para sa kaaway? Hindi. Baka dagdagan mo pa yung bala. Amen ba? Ano ka? Swarty? Di ba? Sinaktan mo na ako. Di ba? Yun ang tao. Kaya ang Bible talaga, lalampasan niya yung kayang gawin ng tao. Kaya sabi ni Lord, paano kayo nakahigit sa mga makasalanan, sa mga Pariseyo? Kung ang inyong kayang gawin lamang ay ang kanilang kayang gawin din. Ano ba nagagawa nila? Mabait sa kanila, nagpapatawad sa kanila. Pero ano tinuturo ng Biblia na hindi nila kayang gawin? Patawarin ang hindi nagkakasala sa kanila, mahalin ang mga nang-aaway sa kanila. Kaya ang mga anak ng Diyos, wala kang choice. Kung talagang love mo si Lord, love mo ang lahat ng tao. Amen. Amen ba? Sabihin mo, I love you. I love you. Yung biglang lumabas pagpikit mo, lumabas sa isip mo, ting, yung mga muka, I love you with the love of the Lord. Amen? Dapat ganon. Hindi pwedeng isang linggo na galit ka pa. Amen? Praise God. Okay lang kayo? Ilang oras, ilang minuto pa ako na? Yun. Isaiah 41 verse 11, tingnan niyo yung promise ni Lord na lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya. Kung ikaw yung tao, sabi sa text verse kanina, na walang ibang iniisip kundi ang pawang kabutihan. Alam ni Lord yan. Recorded yan sa langit. Alam niya yung position ng puso mo. Kaya naman, eto naman yung protection ni Lord sa'yo at promise ni Lord. Isaiah 41:11.
lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Kaya ang Israel, ganyan sila kung... Sabi nga nung kapatid ko nasa Israel, Kuya, ang mga Israelita kasi, tahimik yan. Gusto niyan kapayapaan. Pero once na binomba yan, actually, sa history naman, hindi naman talaga Israel ang unang nambobomba. Di ba? Laging sila yung pinapasok. Sila yung binobomba. Of course, may dahilan kung bakit yan. Noon pa, sa kanununuan pa yan, kay Abraham pa, nagmula ang kanilang sigalot. Okay? Tahimik yan, pero pag binomba yan ng isa, bobombahin nila ang kalaban ng 10 beses. Ganon katindi yung Israel. Huwag mo siyang pakialaman kasi makakatikim ka talaga. Yun ang tinasabing lintik lang ang walang ganti. Diba? Doon kinuha ni Fernando po yung mga title ng movie niya. Simulan mo, tatapusin ko. Diba? Yan mga ganon. Kaya ang Israel, pinapahinto na, hindi hinto yan hanggat hindi niya alam na dumadapa ang kalaban. Kaya nakita nyo tina-target nila, mga pinagtataguan ng mga bomba, ng missile. Lalo na ngayon, ang target nila ay kung saan ginagawa yung nuclear. Kasi sabi nga nung ni Netanyahu, ang ginagawa namin ng IDF ay hindi para sa amin lang. Ito'y para sa kapakanan ng inyong mga anak at ng susunod pang lahi. Kasi ang kalaban, ang gusto nila is distraction. Total distraction. Di ba? Ang gusto ng kalaban, i-wipe out ang Israel, burahin sa mapa ng mundo. Ang Israel, hindi. Pinoprotectionan lang nila yung kanilang bansa at syempre, yung buong lahi din. Dahil ang nuclear weapon, pwede hong tunaw ho talaga. Of course, time will come. Sabi ng Matthew 24, dadating tayo sa panahon na yan, na halos ang 1/3 ng earth, halos ay mag-aapoy. Kita nyo? Bakit? Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa laban sa bansa. Hindi naman natin yan mapipigilan. Darating at darating ang panahon na talagang pasasabugin lahat yan. Yung mga nuclear na yan, lahat yan ay sasabog. Kaya nga, sabi ng Bible, darating ang panahon na babaha ng dugo sa mundo. Gaano kataas ang baha natin dito sa, di ba, hanggang dibdib dyan sa harap? Pag dumating ang panahon na yon, babaha ng dugo at ang taas ng baha ng dugo ay hanggang sa nguso ng kabayo. So possible mga 5 to 6 feet kasi malalaki ang mola. So yung kabayo na yon ay yung kabayong mola. Doon dugo yun ha, hindi tubig, hindi imburnal, dugo ng tao. Kasi darating ang panahon, pipisain ang tao na parang ubas. Papatayin. Kaya ano yung pinangahawakan ng mga anak ng Diyos? Bakit tayo kinakailangang magseryoso sa paglilingkod? Kasi any moment ay pwedeng dagitin ng Diyos ang kanyang church. Any moment ay pwedeng mangyari ang rapture. Any moment, sabi ng Bible, sa isang iglap, pagtunog ng pakakapaw ng trompeta, sa isang kisap mata, ay dadakitin ng Diyos ang kanya. Gaano katindi yung kisap mata? Kumisap ka. Matagal ang 1 segundo. Bumilang ka ng 1 segundo. 1. Yung kisap mata, mas mabilis yon kaysa 1 segundo. Ganon daw kabilis ang rapture na mangyayari. Kaya mga anak ng Diyos, maglingkod tayo sa Panginoon. Pahalagahan natin ang oras na para sa Diyos. Why? Kapag naiwan ka sa rapture, may maliligtas pa rin naman. Dadaan sila ng tribulation, pero sa tribulation, buhay na ang kapalit para maligtas ka. Ito na yung itatalikuran mo si Kristo o hindi. Bakit? Doon na ilalantad si Antichrist. Amen ba? Isaiah 44 verse 12, hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita, mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Kaya walang takot. Amen ba? Third blessing ng mga genuine disciple.
No one can lay hands on you. Okay? Acts 18:10. Ito yung vision ni Paul. Dahil sa pangaral ni Paul, marami ang nangyari na threat sa kanyang buhay. Sabi ni Lord, ipagpatuloy mo ang pangangaral. Ito yung verse, "For I am with you, and no one is going to attack and harm you because I have many people in this city." Kala ni Paul, natatakot siya kasi kahit saan siya magpunta, mangangaral siya, yung mga pinuno doon, yung mga pinuno ng relihiyon, nagagalit sa kanya, gusto siyang ipapatay. Pero sabi ni Lord sa kanya, huwag kang matakot, kasi sa lugar na to, marami rin akong mga propetang kagaya mo na naglilingkod sa akin. Kaya mga anak ng Diyos, amen ba? Hindi kailanman mauubos ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano ay parang kabuti. Ang kabuti ba ay tinatanim? Hindi. Kusang sumusulpot. Amen ba? Amen. Ganyan ang church ni Lord. Magugulat ka doon sa bundok, may church. Magugulat ka doon sa ganun. Bakit? Hindi kayang ubusin ang mga anak ng Diyos. Kaya ang mga Israelita, hindi kayang ubusin yan. Amen? Of course, dadating ang panahon, makakaranas ng pagkatalo ang Israel. Ayon sa Biblia. Okay? Magkakaranas ng pagkatalo dahil na rin ito ay pinahintulutan ng Panginoon. Consequence yan. Pero sa banda-banda dyan pa. Kasama yan sa series of events na mangyayari. Okay? Meron kasing tinatawag na, daanan ko lang mabilis. Di ba may binabanggit sa Bible na Gog at saka Magog? Nabasa nyo sa Bible? Yan yung dalawang binabantayan na kapag kumilos na sa bansang Israel, ayan na. Ano yon? Yung east at saka yung sa west. Okay? Russia at saka sa east yan, Russia at saka China. Plus North Korea. Sa kabila naman, Amerika, basta yung mga allies ng US. Yan. Pag sila na yung kasi magsusukatan yan ng lakas. Gaano na kadami ang kanilang weapon. Magsusukatan yan. Kaya tayo, nagpe-pray tayo. Pero of course, may mga bagay na hindi natin mapipigilan sapagkat nakasulat sa Biblia. Dapat maganap. At ang sabi ng Bible, huwag kayong matakot. Diba? Magaganap ang lahat ng bagay na ito, pero huwag kayong matakot. Bakit? Kailangang maganap ang mga bagay na yan sapagkat kung hindi darating ang wakas. Amen? Number 4. No one can snatch you. Anong sabi ng John 10, verse 18? I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa akin. Kaya walang makakaagaw sa aking kamay. Sino mang makakaagaw sa aking kamay sa inyo? Yan sabi ng Panginoon. Ang totoo, hindi ka maaagaw sa Panginoon. Ikaw ang gagawin ni Lord na snatcher. Sino pong naniniwala? Sinong gusto niya gawin siyang snatcher ni Lord? Ang tindi niyan, Pastor, gagawin akong snatcher. Naku, tama-tama, may pangangailangan ako. Hindi yan, ha? Mali. Amen? Yung snatcher na yon, that is divine snatcher. Nakalagay yan sa Jude chapter 23. Jude 23. Diba? Anong sabi ng Jude 23? Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Snatch them from the fire. Yan sinasabi doon. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Yung iba, kung hindi mo sila maagaw at madala sa Panginoon, okay, mahabag ka sa kanila, pero mag-iingat ka. Kasi alam nyo, sa paglapit natin sa mga tao, pag hindi ka maingat, pwedeng ikaw ang madala. Amen ba? Kasi ganyan ka-tricky si Satanas.
Pero hindi pahintulutan ni Lord. Sabi mo, hindi pahintulutan ni Lord. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Kaya sayaw at sa gusto natin, ang church talaga hiwalay. Hiwalay yan sa world. Hiwalay ang church. Kaya nga hinuholy niya eh. Binabanal niya ang kanya. Hindi naman yung banal na parang ang yabang ng dating mo. Kundi alam mo lang yung purpose mo. Amen ba? Yan. Dalawa na lang. Sikuhin mo yung katabi mo. Gising ka pa ba? Dalawa na lang. Okay? Blessing ito ng mga genuine disciples. No one can take away your joy. Kahit gaano ka nasasaktan, kahit gaano ka nahihirapan, kahit gaano kalaki ang pagsubok, kahit gaano kalaki ang pananakot ng kaaway sa'yo, no one can take away your joy. Bakit? Kasi yung joy na tinanggap mo, nung tinanggap mo si Jesus, ay hindi po binabawi ni Lord. Si Holy Spirit ay hindi kailanman babawiin ng Diyos Ama sa langit. Mananatili siyang kasama natin. Pero, sa mga panahon na ikaw ay naglalamyerda, sa mga panahon na ikaw ay gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, sa panahon na ikaw ay lumalayo sa Panginoon, si Holy Spirit ay hindi naman nawawala. Umiiyak lang siya na kasama mo. Kaya ang sabi ni Lord sa atin, do not grieve the Holy Spirit. Huwag ninyong paiiyakin ang banal na Espiritu Santo. Amen? Hindi bigay bawi si Lord. Si Lord, pag binigay niya si Holy Spirit, sasamahan ka ni Holy Spirit. At the more na nag-activate ka at kumikilos ka ayon sa kalooban ng Diyos, si Holy Spirit ay aktibong-aktibong kumikilos sa buhay mo. Amen. John 16:22, so with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice. And no one will take away your joy. Amen ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, kung may nangyayari, iyak lang. Pastor, masama bang umiyak? Hindi masamang umiyak. Alam nyo ba sa Bible, ang luha ay gamot sa buto? Kaya umiyak ka. Pag umiiyak ka, may lumalabas na acid sa iyong mga mata. Yung acid na yon ay hindi makakabuti sa iyo. Kaya nilalabas ng iyong mga mata. Amen? Di ba after mo lumuha, nakakaramdam ka ng ginhawa? Kaya huwag kang magmatigas. Macho ako. Hindi ako iiyak. Kahit anong mangyari, hindi nyo ako mapapaiyak. Ay hindi ho kamachohan ang hindi pag-iyak. Ang pagiging macho ay hindi laki ng dibdib at dami ng tricep or bicep. Or kahit 12 ang abs mo. Amen? Ang pagiging macho ay pagiging responsable at pagiging mapagpakumbaba. Amen ba? Yan. Narinig ko yung dati, may nag-aaway. Sabi, bakla ka, bakla. Sabi ganyan, bakla. Sabi naman ano, ang pagiging bakla ay hindi yung pagiging yung nakikita ng tao. Ang totoong bakla ay yung pagtalikod sa responsibilidad at hindi paninindigan sa kung ano ang nararapat. Yan. Amen ba? Amen. Taas ang kamay ng mga tunay na lalaki. Amen. Amen. Responsable. Tumatayo sa kung ano ang nararapat. Amen po ba? Amen. Hindi tumatalikod. Diba sabi nila, nangako ka, tapos di mo gagawin. Kabaklaan yun. Amen po ba? Yan. May bago ng meaning. Amen. Amen? Number 6, no one can shut your door. Blessings yan. Remain humble. Amen? Manatili sa Panginoon. Amen ba? Ano sabi dito? No one can shut your door. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, walang sino man ang pwedeng pumigil.
Kapag binuksan ni Lord ang door of opportunity sa buhay mo, sa pamilya mo, walang pwedeng humadlang. Aagos yan tuloy-tuloy. Sinong gusto nun? Ang gusto nun halata sa mukha. Excited. Amen? Bubuksan ni Lord yung door of opportunity and ang sasabihin mo, Lord, thank you, Lord. Sino dito yung sa sobrang overwhelmed, dumating yung blessings, unexpected, sobrang laki, wala ka nasabi? Napaiyak ka na lang. Amen? Amen. Alam mo, kapag may blessing, tas nakakatalon ka pa, hindi malaki yan. Ang sobrang lalaking blessing, hindi na para makakilos ka pa. Yung iba nga, nahihimatay pa eh. Amen ba? Talaga, ako nanalo! Sabi mo, ganun tataya sa loto. Amen? Pag sobrang laki ng blessing, talaga, di ba? Hindi yun. Ganon. Sinong gusto ng sobrang laking blessing? Amen. Kailangan nyo muna ng sobrang laking puso na good steward. Amen? Kasi responsibility yan. Lahat ng hinihingi mo, make sure kaya mong i-handle. Kaya kailangan, Lord, prepare me. Amen? Revelations 3:8, I know your deeds. Alam ni Lord yung ginawa mo. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Kaya ang tindi, no? Mga kapatid, wag na wag kayong manghihinayang sa oras na binigay niyo sa Diyos. Wag na wag kayong manghihinayang sa effort na ginawa mo for His kingdom. Wag na wag kayong magdadalawang isip na gawin ang mga bagay na nilagay niya sa puso't isip mo. Dahil ang lahat ng ito ay hindi nalilimutan ng Panginoon. At dahil ang Diyos ay hindi Diyos na makakalimutin, sinabi niya nga dito that I know your deeds. Kita nyo alam ni Lord yung ginawa mo. Kaya nga ang sabi niya, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Kaya lahat ng maninindigan, all the way maglilingkod sa Panginoon, tatayo para sa Panginoon. Alam ni Lord lahat ng gagawin mo para sa Kanya. Bibigyan ka niya sa takdang panahon ng pagpapala, bukas na pintuan na walang sino man ang makakahadlang, makakapagsara nito. Tandaan niyo mga kapatid, yung ginagawa mo ngayon, aanihin mo bukas. Hindi lang sa'yo, sa anak mo at sa kaapu-apuhan mo. Kung ang kasalanan ay may sumpa at may katumbas na kaparusahan, at yan ay napapamana sa mga apo, mga anak, sinabi ng Biblia yan, up to 4th generation, yung curse at yung sumpa dadaloy, ganon din naman ang ginagawa mong mabuti sa panahong ito. Ang paglilingkod mo sa Panginoon, ang ginagawa mong mabuti ngayon, aanihin ng iyong anak, iyong apo, at ang susunod pang lahi mo. Amen? Kaya pag nagde-dedicate tayo ng ating anak sa Panginoon, di ba? Lord, dinededicate you sa sayo. Yung dedication ay hindi pwedeng gawin nung bata na sa kanyang sarili. Bakit? Kasi ang bata ay wala pang kamuwang-muwang. Ang parents ang tumatayo para sa bata. Kaya kung ano ang faith ng parents, dumadaloy sa anak. Amen ba? Amen. Kaya hindi tayo nagbibinyag ng sanggol. Di ba? Wala kayong makikita na bininyagan ko na sanggol. Ang ginawa natin, inihandog sa Panginoon. Kagaya ng nakasulat sa Biblia. Hinandog si Jesus, hinandog si Prophet Samuel, walang sanggol na bininyagan. Bakit? Ang binibinyagan ay yung alam lamang ang tama at mali. Amen? Kaya sino ang ating binabautismuhan? Mga youth. At
pinapaunawa. May mga question pa na sinasabi, di ba? Si Jesus, kailan siya bininyagan? 30 years old. Nung siya ay baby, anong ginawa kay Jesus ni Mary at ni Joseph? Dinala sa temple, inihandog sa Diyos. Protektado ng Panginoon, inangkin ng Diyos dahil sa kanyang mga magulang. Amen ba? Ganyang katindi yung blessing na dumadaloy sa mga anak na aapektuhan ng ginagawa ng magulang. Last, number 7, no one can be equal to you. 1 Kings 3:13, moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor. Yun daw hindi mo hiningi, ibibigay ko, sabi ni Lord. Ang tindi. Umaasa tayo lagi na kung anong hingin natin, yun lang ibibigay ni Lord. No. Sa oras na ito, dahil alam ni Lord ang puso mo, na inuuna mong magawa ang kalooban niya, yung hindi mo hiningi, binibigay. Ganyan ang ginawa niya kay Solomon. Sabi ni Lord, anong gusto mong hingin? Bigyan niyo po ako ng wisdom para mapamunuan ko ang bayang ito. Sabi ng Panginoon, dahil hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng kapangyarihan, ibibigay ko yung iyong hiniling na wisdom. Ibibigay ko rin ang dalawang bagay na hindi mo hiningi. Kaya ano yung dapat nating i-priority? Lord, ano bang kalooban mo? Kasi pag nahit mo ang kalooban ng Diyos, everything will follow. Lahat ng kailangan ng tao. Anong nangyari kay Solomon na binigyan ni Lord ng wisdom? Naging pinakamayamang hari sa history ng tao. Naging pinakamatalinong hari. Sobrang tindi. Amen po ba? Sino may gusto nun? Praise God. Everybody say no one. Mga kapatid, si Lord plus ikaw is equal to majority. Wala nang pwedeng lumaban sa iyo pagkasama mo si Lord. God plus you versus hundreds, thousands, or even millions or billions. Mismatch ito. Ikaw at si Lord, ang kalaban mo'y libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon, no match. Kumbaga sa basketball, ang naglalaban ay senior at saka atom. Mismatch yon. Sabihin, walang laban to. Walang laban ang bilyon-bilyon sa Diyos nakakampi mo. Amen. Sabi sa tabi mo, no one. No fear. Amen? Basta't kasama mo si Lord, magtatagumpay ka. Ano man ang pangarap mo, ano man ang plano mo, idulog mo sa Diyos, ipanalangin mo sa Panginoon. Pag sinamahan ka ng Diyos, angkinin mo, tagumpay ka. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Amen po ba? Amen. Praise God. Everybody close your eyes. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nagpapalakas sa aming pananampalataya at nagbibigay ng pag-asa. Salamat sa inyong salita na nakasulat sa Kawikaan 18 verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Father God, maraming pong salamat. Napakabuti mo sa amin, sa lahat ng oras. Sa mga bagay na alam namin, hindi namin alam, salamat po. Dahil ikaw ay laging naroroon. Mapanghahawakan ka naming palagi, Panginoon. Kasi nandun ka na sa future, naghihintay sa amin. Nagpapasya kami na ilagay sa iyo ang aming buong pagtitiwala. Youth, ilagay mo sa Panginoon ang iyong pangarap. Yung family mo, yung course na gusto mong kunin, yung next plan mo, YP, yung career na binubuo mo ngayon,
young couples, seniors, ibigay mo sa Panginoon ang bukas mo. Kasi hindi natin kita yung bukas. Nakatingin lang tayo sa ngayon. Nahaharap lang natin yung ngayon. Pero ang bukas, wala na tayong idea. Hindi natin talaga alam ang mangyayari. Kaya ang pinakamatalinong gawin, ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay, ipagkatiwala sa Kanya ang iyong bukas. Secure ang future mo pag sa Panginoon mo ipinagkatiwala. Tandaan mo, kulang ang effort mo, kulang ang pagsisipag at pagpupundar na gagawin mo ngayon. Hindi mo alam ang bukas. Hindi mo pwedeng panghawakan ang magandang negosyo mo ngayon. Masisecure nito ang future mo. Hindi mo papanghawakan na may power ka ngayon, ang family mo ngayon. Kasi pwedeng bukas, wala. Ang pinakamatalinong hakbang na gagawin mo para masecure ang lahat ng meron ka at matiyak na maganda ang bukas mo, ibigay mo lang sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ipahayag mo na, Panginoon, inaamin ko, kulang ang aking lakas, ang aking diskarte, ang aking talino, ang aking puhunan, ang bagay na meron ako para masecure ang bukas. Kailangan kita. Kailangan ka ng iyong bayan, Panginoon. Sa iyo lamang namin inilalagak at pinapahayag namin, asang-asa lamang kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin lamang ay pinagkakatiwala ang future plan naming lahat. Ang mega church ng JA1 Cainta, ang property na na-acquire ng Cainta. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang aming mga plano. Hindi namin pwedeng panghawakan ang sino man sa amin. Ikaw lang ang pag-asa namin. Haharapin namin, Panginoon, ang dapat harapin. Pero ikaw ang magsisecure ng future namin. Even our eternity, sa iyo namin lamang ipinagkakatiwala, Panginoon. Salamat sa biyaya mong buhay, sa biyaya mong lakas at pagkakataon na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Salamat po. This time, in your own words, mula sa puso mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya. Ang dami niyang ginagawa for you. Hindi mo alam kung paano kanya nililigtas. Hindi mo alam paano kanya iniingatan. Come on, say thank you, Lord. Thank you, Lord. We just wanna thank you, Lord, for everything. Alaman namin o hindi. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Ang matibay na sandigan sa lahat, sa lahat, sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Palakpakan natin si Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tanggapin po ninyong papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Kamayan natin ang mga kapatid natin. God bless you, brother. God bless you, sister. Makakapuna po tayong lahat.